Abraham buying the cave of Machpelah to bury Sarah isn't just a real estate deal. It's loaded with spiritual meaning. First off, the cave's name, Machpelah, literally means double. That's not a throwaway detail. It points to the idea of double inheritance or double blessing in the afterlife when Abraham buries Sarah there, and later he himself is buried in the same spot. It's a picture of salvation. They're both saved, both inheriting something far greater than just land. This act is also a prophetic move. Abraham isn't just buying a grave, he's staking a claim in the promised land. He's saying, this is where my people belong. This is the land God promised. It's faith in action. He's trusting God's promise even in the face of death. And get this, the cave becomes a symbol of the believer's hope. Death isn't the end. It's the doorway to a double portion, a greater inheritance, just like Jesus paid for our sins to fold. So Abraham's purchase is a bold declaration of faith, a sign of salvation, and a shadow of the double blessing we receive in Christ. It's not just about burying the dead. It's about claiming the promises of God for eternity. At pagkatapos nito, inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa. Sa yungib ng bukid ng Makpela sa harap ng Mamre, ang siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. Genesis 23, versikulo 11. Kay JV. Pagbili ni Abraham. Ang pagbili ni Abraham sa kuweba ng Makpela para ilibing si Sarah ay hindi lang isang transaksyon sa real estate. Puno ito ng espiritual na kahulugan. Una sa lahat, ang pangalan na kuweba Makpela ay literal manangangahulugang doble. Hindi yan isang detalye na hindi mahalaga. Ito ay tumutukoy sa ideyang dobleng pagmamadaan o dobleng pagpapala sa pamilyang buhay. Nang ilibing doon ni Abraham si Sarah, at man siya mismo ay ilibing sa parehong lugar. Ito ay isang larawan ng kaligtasan. Pareho silang naligtas, parehong nagmana ng isang bagay na higit pa sa lupa. Ang gawain ito ay isa rin prophetikong hakbang. Hindi lang pumipili si Abraham ng libingan, nagtatatag din siya ng pag-aari sa lupang pangako. Sinasabi niya, dito nagbabagay ang ating mga tao. Ito ang lupang ipinangako ng Diyos. Mananampalataya, ito na isinasadyawa. Nagtitiwala siya sa pangako ng Diyos kahit sa harap ng kamatayan. At di pa ang kuweba ay nagiging simbolo ng pag-asa na mananampalataya. Hindi katapusan ng kamatayan, ito ang pintuan patungo sa gobling bahagi. Isang mas malaking mana, katulad ng pagbabayad ni Jesus para sa ating mga kasalanan ng doble kaya. Ang pagbili ni Abraham ay isang matamang na pampapahayag na pananampalataya. Isang tanda ng kaligtasan at isang anino ng dobleng pagpapalang natatanggap natin kay Kristo. Hindi na dito tungkol sa paglilibing sa mga patay, kundi tungkol sa pag-angking sa mga pangako ng Diyos para sa walang hanggan. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.